hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña. Jesus was consoling and encouraging the disciples in John chapter 14, verses 12 to 14, as they were distressed to hear that he was going to leave them. Jesus assures them that they will surpass him in their deeds and that he will grant their requests in his name. Therefore, we should be comforted and encouraged by Jesus' promises in these words. Bishop David Sobrepeña is now giving a sermon titled Believing for Greater Things. John chapter 11 verse 14. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" And then John chapter 1 verse 50, Jesus answered and said to him, "Because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these." And then John chapter 14 verse 12, "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father." Ang title po ng message na nais ko pong i-share sa ating lahat ay Believing for Greater Things. Ayon po sa ating theme na Believe You Will See. We thank God for all the great things that He has done in the past years. Dami pong mga malalaking bagay na ginawa ng Diyos at ating nakita in the past years here at Word of Hope. Nagkaroon tayo ng church buildings, karoon tayo ng school, ng Hope Christian Academy, karoon tayo ng Hope Leadership College, meron tayong mga satellite, nagkaroon tayo ng Paradise Prayer Garden, at napapalawak yun. Nagkaroon tayo ng Hope Island Bible School, nagkaroon tayo ng mga gospel boats, and now Imbi Good News, at meron tayong dalawang boat ngayon, yung Hope Island boat, and then meron tayong dalawang gospel buses at Kids Mobile, and pinapagawa natin ang bagong Kids Mobile, magiging dalawa. And meron tayong radio station na idagdag sa Luzon, Visayas at Mindanao, and we are on GCTV almost every day throughout the Philippines. God has done great things in the past years. But if you look around you, bigger and better advancement are taking place in science and technology. At ang isang mga emphasis ngayon sa mundo ay yung AI, Artificial Intelligence, na marami na pong mga gumagamit, mga gadgets, mga Artificial Intelligence na technology. Mga cellphone ninyo ay merong AI. Mga kotse ngayon na mga bago, merong Artificial Intelligence, so that pwede mo na kung mag-drive ka, sabihin mo na lang sa kotse mo, "Take me home." At umupo ka na lang doon at pwede ka raw matulog at yung kotse mo ay dadalhin ka na doon sa bahay mo. So, makikita natin that bigger advancement are taking place. Listen to this. I believe that the church will make bigger and more powerful advancement before the coming of our Lord Jesus Christ. Na bago bumalik ang ating Panginoong Yesus, ay mas malaki pang mga advancement na mangyayari, na magkaroon pa ng mas malaking mga revival, and that we will see greater number of people coming to Jesus Christ as their Savior and Lord. How many of you believe that? Na ang iglesia ng ating Panginoong Yesus ay hindi po maiiwan. The Bible says it will be a glorious church without spot or wrinkle.
Hallelujah. There will be greater revival. I also believe that many of you will be so blessed in a bigger scale because your heart is in tune to the work of God. That is my prayer sa bawat mga members natin, to bless you in a bigger scale. However, what must we do in order for us to see miraculous and greater things? Anong dapat nating gawin? There are 4 things that I have, want to share with you. Mga 4 na bagay. Number 1, prepare for greater things. Napakahalaga po yung paghahanda. Naihanda natin ang ating mga sarili upang mas malaki pang mga bagay ang makikita natin na mangyari sa ating buhay. Katulad po nung namatay si Moises sa Book of Joshua. At si Joshua na ang naging leader ng Israel. Ano pong sinabi ni Joshua sa kanila? Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ito na yung panahon upang sila ay pumasok na, makonquer nila yung promised land, marating nila yung ipinangako ng Diyos na lupain para sa kanila. Sapagkat napakatagal silang umikot-ikot in the wilderness because of unbelief. But now they are near, and the only obstacle is the River Jordan. So ang sabi po ni Joshua, sanctify yourself. Anong ibig sabihin ng sanctify? Now, let me give you 2 big doctrinal na terminology, okay? Number 1 ay justifications or justify. Yung justification ay ito po yung proseso na kapag tayo ay lumapit kay Jesus, tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, Panginoon nating buhay, anong nangyari? Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, and you are justified. What does it mean? You are declared righteous before God. Hindi yung sarili mong katuwiran, hindi yung sarili mong righteousness, kundi yung righteousness si Jesus ay ibinigay sa iyo. Kung ikaw ay nasa emergency, nawalan ka ng maraming dugo dahil sa aksidente, ikaw ay magkaroon ng blood transfusion, hindi mo dugo yun, subalit nilagay sa iyong system upang ikaw ay mabuhay. In the same way, you receive the righteousness of Jesus Christ in your life. Yan ay justification. Ngayon, another big word, if you are a Christian, is sanctification. What does that mean? Sanctification is the progressive work of the Holy Spirit in your life. Now that you are a Christian, you and I need to have progress sa ating Christian life, na yung mga maling paniwala, yung mga maling gawain, yung mga habits mo na alam mo na masama ay unti-unting nawawala. Pwedeng progressive, pwedeng instantaneous ang sanctification. Because the Bible says, sanctify yourselves. Kailangan lang na ating ibukod ang ating sarili mula sa mundo, sa mga gawain ng mundo, at para sa Panginoon, na tayo ay linisin ng Panginoon. There are 2 ways that a Christian can be cleansed spiritually. By the blood of Jesus Christ. When you receive Christ as Savior and Lord of your life, because of sin, you are saved, you are cleansed by the blood. And you are continually cleansed by the Word of God. Because Jesus said, you are cleansed by the Word that I've spoken unto you. So yun ang sanctification. Bakit mahalaga na masanctify tayo sa ating paghahanda? Kasi ang dami pong mga bagay na maaaring makadungis sa iyong pananampalataya. Napakarami po mga spiritual pollutions na sumisira sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Araw-araw, oras-oras, tuwing i-on mo ang internet, sa iyong mga gadgets, ano man, mayroong mag-pop up na mga bagay na iingganyuhin ka. Nag-iisa ka doon, walang ibang nakakikita. At kung i-click mo yun, it will pollute your mind and your heart away from God.
And therefore, the Bible says, sanctify yourself upang tayo'y linisin ng Panginoon. Ito'y napakahalaga na paghahanda ng ating buhay upang malalaking mga bagay ang gagawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ninyo mga disipulo, naghanda rin sila. Mababasa natin sa Acts chapter 1, verse 4 to 14. They were in the upper room. They prepared themselves for a humanly impossible task. Bakit imposible yung gawain na inassign ni Jesus sa kanila? Dahil kanilang i-preach, kanilang kumbinsihin ang mga tao na nakakita na si Jesus ay napako sa krus. Nakita nila na siya ay namatay. At the same people who crucified Jesus Christ, they saw His body being buried. So, yun ang kanilang madla, yun ang kanilang audience na convince them by their preaching na itong Jesus, Jesus na kanilang ipinako ay nabuhay na muli at siya ay buhay ngayon. At hindi lamang siya nabuhay, siya ay tanging tagapagligtas at Panginoon at isang araw siya ay babalik. Can you imagine? Sa madla, sa karamihan ng tao, si Jesus ay isang kriminal. Namatay siya na isang kriminal. Kasi yung death niya sa cross ay kamatayan ng isang taong guilty sa kanilang paniwala. But they prepared themselves in the upper room. Nanalangin sila hanggang sila ay napuspos ng Espiritu Santo. At nung sila ay napuspos ng Espiritu Santo, they spoke the Word of God with boldness. At ang daming naligtas. Spiritual preparation is so important. Kaya ganun din po mga kapatid, mga magulang, kung nais natin makita ang mga mas malaki pang mga bagay, ihanda natin ang ating buhay, ang ating mga sarili sa gagawin ng Diyos para sa ating buhay, para sa iyo, para sa ating church, para sa kanyang gawain. Pangalawa, pray for greater things. Sa Acts chapter 4 verse 31, when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Paano ang pag-pray ng God-sized prayer? We need to pray God-sized prayer. Mga kapatid, mga magulang, mayroong small size prayer. You know, ang small size prayer ay katulad ng tinuturo ko sa aking mga apo, yung maliit na bata. I think, yung 4 years old. I think magpa-5 na yata siya. Si Zachary, talinong bata. Sabi ko sa kanya, Zachary, will you pray for our food before we eat? So, ganito yung prayer niya. Kaya mga lolo, mga lola, mga parents, turuan niyo yung inyong mga anak na manalangin. So, sabi niya, Lord, thank you, Lord, for this food. Bless it, O God. Sabi niya, bless Daddy, bless Mommy, bless Noah, bless Jeannie, bless Laila, bless Grandpa. Amen. Ganun lang, simple lang, no? Simple lang na prayers. At tinutugon ng Panginoon ang prayers ng mga bata. How many of you believe that? Because it comes out of a sincere heart. But God-sized prayers ay yung mga prayers na hindi lamang panalangin para sa iyong pagkain, hindi lamang upang meron kang pangbayad ng renta. Importanteng mga prayers yun. Dapat araw-araw na pinapanalangin mo. But yung God-sized prayer ay mga malalaking prayer na hinihiling mo sa Diyos na si God lamang ang makakagawa nun. For example, my best illustration for this God-sized prayer. For example, kung birthday mo next week, at ang nanay at tatay mo ay mahirap lamang, ang lolo-lola mo mahihirap, at mga pinsan mo mahirap lamang, mga kapatid mo mahirap lamang, marami sa kanila walang trabaho. At yung tatay mo, nanay mo, kunti lang ang sinasahod. Sabi nila, anak, birthday mo next week. Anong gusto mo na ibigay namin sa'yo? So, sabi mo, nay, tay, let's say na ikaw ay teenager, mga 18 years old ka, no? Kung pwede lang, bilhin niya nga ako ng brand new na Nike shoes. Yung Nike na dyan sa Baclaran, mura lang, no?
O kaya meron dyan sa mga Green Hills o sa mga discount stores, yung mga knock-off, mga bagong sapatos, ang gaganda nila. At mura lang yun. At saka bibili niya na ako ng bagong t-shirt at bagong blue jeans habang nasa baklaran tayo. And then, kung pwede lang, sabi niya, ay merong birthday party para sa aking mga kaibigan. You know, bumili tayo dyan sa Andox, 3 manok o 4 na manok at 5 liempo. O, mahal na rin yun, no? At saka, isang used na cellphone. Kasi may mga second hand na cellphone. Ang ginawa mo, humiling ka ayon sa kakayahan ng iyong mga magulang. Wala pong kahihiyan yon. That's normal. Magkaroon ka lang dahil mahal ka nila, bibilang ka nila. Kasi yung mga used na mga iPhone, maganda pa naman eh. Baka Facebook ka na dun. At ano pang gagawin mo? So, humingi ka ayon sa kakayahan ng iyong mga magulang. Now, sabi ng Bible, you are God's children. You are sons and daughters of God. You are adopted sons and daughters of God according to the Bible. So, anong hihingin mo sa Panginoon? Ask God-sized prayers, mga malalaking bagay. And allow God to determine to answer your prayer according to what you believe, according to your faith. At kung yung prayers mo na yon ay hindi makasarili at yung prayers mo na yon ay ayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo at kung yung prayers mo yon is not out of greed or self-serving prayer, hallelujah, you'll be surprised. God will answer them for you, for His glory and honor. Pray for greater spiritual awakening and revival. Dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayon, ang daming mga brewing na mga crisis na maaaring darating, na nag-aaway-away ang mga opisyal, etc. At merong, agawan ng mga isla dyan sa South China Sea at marami pong mga barko na pandirigma na nandyan ngayon. But pray for greater spiritual awakening and revival. Pray for a greater workforce. Hallelujah. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Then He said to His disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Ang daming mga naglalaylo ngayon sa ministry. Alam nyo ba, pag nag-umpisa kayong maglaylo, ang gagawin ni Satanas, aapakan kayo para hindi na kayo makabangon. So you need the strength that comes from God. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait on the Lord. The word wait means pray, is hope. The word wait involves na tayo talaga ay nananalangin sa Panginoon. Those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan po ang kalooban ng Panginoon, to pray. Manalangin kayo. Glory to God for big things. You know, God can use you for miraculous things. Huwag nyo nang hintayin pa na ang pastor, kung mayroon kayo makitang kapatid o yung anak ninyo may sakit, huwag nyo nang hintayin ang pastor na manalangin para sa kanila. Although we are willing, but many times we are not available because yung mga emergency na mga ganyan ay wala sa schedule, wala sa timetable. So while we want to come and pray sa mga nasa hospital, you yourself go and pray sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, these signs shall follow those who believe in my name. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Pangatlo, believing to see greater things. Faith for greater things. Dito po sa Matthew 19:26, nandyan po. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. In Luke 18:27, sabi po ng ating Panginoon, but He said, the things which are impossible with men are possible with God.
You know, brothers and sisters, unbelief will lead you to nowhere. Katulad po ng mga anak ng Israel. Alam natin yung istorya. Paikot-ikot lamang sila sa ilang, sa wilderness. Hinintay ng Diyos hanggat mamatay ang lahat na galing ng Egypt. Can you imagine yung mga galing ng Egypt, how they were able to cross the Red Sea? Hindi nila nilangoy ang Red Sea. Imposibleng langoyin mo yon. Dahil sa current ng sea, ng ocean, wala silang mga boats, wala silang mga bangka, wala silang mga ships, wala ring bridge to cross the Red Sea. Anong ginawa ng Diyos? He divided the Red Sea, and they all walk on dry ground. What a miracle God has done. And in spite of all those miracles, yung mga children of Israel, wala na silang ginawa kung mag-alboruto at mag-complain. Walang paniniwala. Kung kaya't, hinintay ni God na maubos silang lahat. Mamatay sila doon sa wilderness, not seeing the promised land, except the family of Joshua and Caleb who were able to see, and the new generation. Because isang dahilan kung bakit hindi mo makamtan, hindi mo maaabot ang God's promised land para sa iyo at para sa iyong pamilya is because of unbelief. Lagi kang complain, pambihira dito, pambihira doon. Kahit hindi ka naman nagbebenta ng patis, bihira ka ng pambihira. Baguhin natin ang lengguwahe ng ating mga bibig. Hallelujah. And begin to doubt your doubts. Paikot-ikot ka na lang yan sa buhay mo. Walang asinso. Kung wala kang faith, kailangan na baguhin mo yung iyong kaisipan that you believe. Even though it's a lousy day, although it's a rainy day, believe God for greater things for your life, greater things for your church, manifestations of signs and wonders and miracles. Magkaroon ka ng bigger goals that at your present condition is humanly impossible. But with God's help, it will be possible. Kakailanganin mong Panginoon, mananampalataya ka, mananalangin ka, at gagawin mo ang mga principles of faith that will enable you to reach that for the glory of God. Manifestations of signs, wonders, and miracles. Begin to think and believe God for out of the box experiences and manifestation. You need to get out of your box. Yung iyong comfort zone. Yung mga routine mo na ganito na lang. Siguro hanggang ganito na lang ako. Hindi. Think of out of the box. Kung meron kang problema, think of how you can get out of that condition, of that situation you are in that has boxed you in. And it will happen when your faith expands to believe God for miraculous things in your life. My favorite verse, nandyan ng isang taon, yung beyond all limits. This verse is true. For me, it's true for you. Sabi po dito, now all glory to God, who is able through His mighty power at work within us. Through His mighty power at work. If the Bible says within us, you could say to your neighbor, within you. And then you could say to yourself, within me. So ibig sabihin pala, God is able through His mighty power. Meron palang mighty power na galing kay God, galing sa Diyos, na kumikilos, umiiral within you. Within me. That's a powerful thought. When this will finally dawn on you or in you, there's no limit to what God can do through you and in your life. And then lastly, work for greater things. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. Many people make the mistake of working mainly for money and material possession. If you work mainly for money and more financial things, material possession, you're focusing on the wrong thing. It's not necessarily bad to work in order to make money. Bakit ka pupunta ng ganito? Ba't ka mag-abroad upang kumita? Bakit ganito, ganyan? Si Greg Smith, yung isa nating speaker na kaibigan natin, siya ay isang
corporate coach. Siya ang taga-train ng mga managers ng mga hundreds of thousands na mga empleyado ng Marriott Hotels, Sheraton Hotels, at Hilton Hotels. Siya yung trainer. He is a corporate chaplain at preacher din siya. Kaya nakakaikot siya sa buong mundo, tumitira sa mga Marriott Hotels na maganda. At yung Marriott Hotels dito, malapit sa Terminal 3, wow, it's so luxurious inside. Would you like to, for you and your wife, to stay at Marriott for 1 night or 2 nights? Sabi niya, kasi transfer na sila doon ng linggo ng gabi. Sabi ko, just 1 night. At alam ko, mahal. Yung binigay sa amin na room, 15 or 16,000 pesos per night. Aba, 16,000 pesos per night. Wag na, ilagay ko na lang sa savings ko yun. Pero libre eh. Okay, ang gandang hotel. Lalo na yung restaurant. So habang kumakain kami, sabi niya, David, look, they're your people. At doon pa sa executive na lugar na mga kwarto ang kung saan kami nilagay. Meron pang executive lounge na doon pwede kang kumain. Ano mang oras. Kailangan meron kang importanteng card lang na mapasukin ka. Maraming Pilipino, sabi niya, David, look. Sabi niya, there is money in the Philippines. Sabi ko, I agree. Tingnan mo yung topic. Ang dami. Kahit na hindi ka nagtatrabaho sa Pogo. Kasi yan ang mga salita nila. Daming pera yan kasi nasa Pogo. You don't have to work in illegal things in order to make money. There is money in our country. God can do that. Hindi lahat. I don't want to mislead you. Hindi lahat magiging multimillionaire. Hindi lahat maging bilyonaryo. It's according to your, spiritual DNA and according to your natural DNA ng leadership, ng kaalaman. Pero ang importante, nakikita ng Panginoon ng puso mo na ang pera ay hindi pinaka-importante sa buhay mo. Ang pinaka-importante sa buhay mo ay the glory of God, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. If you do the work of God, there is no greater work than God's kingdom work. So let us win souls for the Lord. Let us do personal and mass evangelism. Makahikayat tayo ng maraming mga kaluluwa. And then let us do church planting. Get involved in serving the Lord through church ministries. Open a life groups. Pwede kang ikaw na ang leader doon. At mga bagay upang gamitin ka ng Panginoon. Above all, my brothers and sisters, our best efforts and the best of our resources must be focused on saving people for Jesus Christ. Then what happens? Believe, then you will see. I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan, namatay, subalit na buhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen. If you prayed that prayer, we believed you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph.
A Word of Hope can be heard on Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. That's Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. here at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.